titulo o propesyon, pinaghihirapan at pinagsusumikapan. Pero para sa kanya, ang titulo ay hindi sapat na karangalan. Dahil ang pagtulong sa kapwa pa rin ang numero unong batayan at dapat tularan. Ang aking vision is makatulong sa bawat tao na nakakasalamuha ko o sa mga taong tumutulong sa akin para mapatakbo ang trabaho at kung sakali ay makatulong din sa mga batang nangangailangan. This is my vision in life, this is my mission, this is my goal. Pakinggan pa natin ang buong kwento mula kay Architect Anjo Adriatico, ang ating Certified Kabarangay. Magandang umaga, Architect Anjo Adriatico! Good morning! Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Batiin mo ng magandang umaga ang mga nanonood sa Net25 at nakikinig sa Radyo Agila. Hello, mga barangay, Malanday, mga kabarangay ko. Good morning! Eto Yes. na! Unahin na natin ang ganda ng kwento ng iyong buhay, no, Anjo? Kumusta ang buhay mo at ano ang trabaho ng iyong mga magulang? Umpisahan natin down. Alright, I have my mama and papa. So, ang papa ko ay isang dating retired factory worker from Arms Corporation. Then my mom is a government employee in Marikina City. Yes, ganun ka niya napalaki sa ganun buhay. Pero retired na po sila. Oo, syempre, dahil doon napagtapos ka nila sa pag-aaral. That's right. Ano ang kinuha mo? Ikaw ay arkitekto. Yes, ma'am. Gaano katagal ang pagkuha mo ng pagiging arkitekto? 5 taon po. O, mahaba-haba rin, ano? Yes, ma'am. Galing, mahusay. 5 years. 5 years. Oo, pero bukod po sa kanyang, ito pa nung paka-graduate mo, ginamit mo na agad ang iyong napag-aralan? Ano ba, nagtayo ka agad ng firm mo? Mga gano'n, di ba mga ganong klase? Not really po, pero ako po isang working student dati. Okay. So third year college, nag-work na ako. Then while studying to support my mga baon and gamit sa school. Kumbaga hindi ka rin pala umasa sa mga magulang mo. Hindi naman. Tinulungan ko rin sila so that mapagaan yung life namin. Anong klaseng trabaho ang pinasok? Sa construction firm pa rin. So basically, I was there na parang training for me. So pagkatapos ko ng trabaho ng pag-aaral, nagtrabaho ka na agad? Yes. Yun! Pero hindi natatapos dun yung ginawa niyang karera. Actually, kung magbabacktrack lang tayo, atras pa tayo, balita ko, high school pa lang, involved ka na sa ibang mga charitable na mga projects, no, endeavors. Particular na itong, nung high school ka, itong orphanage na iyong tinulungan noon at tinutulungan mo pa rin hanggang ngayon. Paano mo naumpisang, paano mo nakilala ang orphanage na ito? Okay. High school kami noon, so basically it is a school work. Tapos kailangan namin magpunta to some organization. Then it wasn't accidentally. Napunta kami sa Rodriguez Rizal. Okay. Then it is an orphanage for disabled children. Nice. Yes, Children. And then simula nung napuntahan mo na yun, hindi mo na sila tinikilan. Yes. Talagang binalik-balikan mo na sila. Yes. Anong klaseng mga tulong? Yun ang gusto kong malaman. Anong klaseng mga proyekto? Anong klaseng mga tulong? Yung ipinapaabot mo sa orphanage na to? Basically, ngayon kasi, I'm an architect, so I have lots of client na. Correct, I have suppliers, network I have network, so gamitin nating strength yon. So this is a strength na hikayatin silang tumulong or lend some donations. So that's in case na makatulong tayo, makaligom tayo ng mga funds, then ibigay natin sa orphanage. Anong klase? Ano ba yan? Pera? Gamit? Any in-kind donation, ma'am. Like, it could be medicine, diapers, money, food, or anything that you can help. So, maliit na bagay man. Taon-taon? Or anytime Simula na merong high school merong hindi. I mean, anytime na merong gusto magbigay. Oo, pwede bigay mo magbigay. agad diretso. Pwede yun. That's why every birthday or occasion na sincelebrate namin for the orphanage. Ayun, my friend. Yes, my friend. As a matter of fact, love, narito nga, pinag-usapan natin yung orphanage na kanyang tinulungan simula high school. Narito ang isa sa mga representative po ng orphanage na ito. Palapakan po natin, welcome natin si Miss Von. Hi, Miss Von! Hi,
Miss Von, Morning po. halika rito. Anong apelyido ni Miss Von? Miss Von, ano po ang surname ninyo, Miss Von? Payabiyab po. Payabiyab. Ma'am Bon, Good Payabiyab. Miss Good Von. morning po. Morning po. Gaano ka nakatagal sa orphanage? Magte 10 years na po ako this coming October 4. So, kung 10 years ka na, Naabutan mo na siya. Naabutan mo na siya doon. Opo, na-meet ko po siya 2014. Yes. Nag-aaral pa lang po siya. Oo. Si architect. Oh, Nag-aano na po siya ng thesis. Ano yung napansin nyo doon sa una niyang punta at yung palagi na siya nagpupunta? Anong napansin nyo? Kami po ay nagagalak simula nung una siyang bumisita. Patuloy pa rin po ang kaniyang pagtulong sa amin and kami po ay nagpapasalamat. Dahil hindi po siya napapagod na kami po ay tulungan, kami po ay suportahan. Yes, Miss Von, gusto kong malaman gaano karaming kabataan po ba ang nasa orphanage po ninyo? Opo, sa kasalukuyan po ma'am, 35 po silang lahat na alaga Marami-rami namin. Opo, lahat po sila ay lalaki. Mhm. Lahat po sila ay mayroong iba't ibang uri ng kapansanan. At lahat po sila ay totally abandoned na po. Kayo ho ba ay nag-ano rin, tumatanggap din ng mga volunteers, mga ganyan? Or kayo po ba ay hindi naman kayo understaff? Okay po ba kayo? Opo. Kami po ay tumatanggap po ng mga volunteers, ng mga OJTs. Donation, syempre. Donations, opo, kasi kami po ay nakaasa talaga sa donation. 100% po. Oo. 100%. At marami-raming kabataan yun, my friend. Marami-rami. Oh. At saka syempre maintenance, even yung facilities, yung building, yung tulugan nila, yung And facilities maintenance kailangan medicines maintain. po. Correct. Maintenance Nakita ko sa medicine. mga special children, may mga special needs yan. Yes po. So special din yung mga kailangan gamot. Tama ka dyan. Okay, balik tayo kay architect. Hanggang kailan mo gagawin yung mga ganitong pagtulong? Kasi hindi ka na tumigil. Well, sa akin, as long as I live. Yeah. Yeah, we're planning to have to put up and design an orphanage for disabled children for the girls. That's For good. the girls naman. Doon Yeah. din. Doon din. Yes, Oh. we're planning to do that sooner or later Uh-huh. with Miss Von's team. Okay, okay. Ayan. Ano? Sige, my friend. Yung, ang gusto natin tanongin, gusto tanongin nila, ano po ma'am? I think dapat si ma'am ang makakasagot nito. Yes. Ano po ba usually ang ginagawa ni Architect Anjo sa orphanage tuwing bibisita siya? Ano po yung mga nakita nyo nagawa niyang tulong? Si architect po ay nagkakandak po siya ng outreach program sa amin. So bumibisita po siya, dinadala po niya yung family niya, yung mga friends niya. Nagdadala po sila ng in-kind donations and at the same time may program po. So napakalaking tulong po na kami po ay naipapakilala sa mga kaibigan, sa family. Kasi sila rin po yung nagre-recruit pa ng ng mga in-kind donations, Yes, such yes. as yung rice, yung And diapers. to mention, Miss Love, yung thesis ko, undergraduate thesis ko is a redevelopment of the orphanage. Ay, wow! Talagang hinighlight mo na siya ng gusto. At ano yung nalaman mo from your thesis? Well, with my thesis, I think these kids needs much more help. Sobra. And one disabled children is equivalent to 10 able children. Wow, sa pag-aalaga. Sa pag-aalaga. Pag inalagaan mo ang isang disabled na child, Oo. kailangan talaga ng marami. Kasi sa totoo lang, my friend, nakakapagod yun physically. Yes, yes. Physically Hindi mo draining. kakayanan mag-isa yun. Ito, obviously, you are inspired ng orphanage ito. You're inspired by the people in it. Pero, paano mo ipinta sa amin kung gaano kalaki ang inspirasyong nakukuha mo sa kanila? Anong klaseng inspirasyon? Sobrang laking inspirasyon. Like sa akin, sabi ko, I'm an architect, pero it's not about being an architect every time. It's about paying it forward. It's about the things that I have right now, it's not important for me. It's about the success that I could lend my support to those kids and also to my workers. I mean, it's a blessing that should be shared to others. Totoo. Talagang, pag ganun ka naman talaga, kung ganun ang nasa puso mo, kung ganun ang nakikita mong parang nilulook forward mo sa buhay ay lagi mong inuuna ang pagtulong sa kapwa mo, lalo na sa mga ganitong kabataan, ay
maraming blessing din ang babalik sa'yo. Talaga hindi mo napapansin na, ay, parang hindi na ako nahihirapan. No, kasi tulong ka na lang ng tulong pusa nang dumarating ang blessing para sa'yo. Ayan, anong kasiyahan ang nakukuha mo or anong klaseng fulfillment ang nakukuha mo sa ganitong proyektong ginagawa mo? Well, the fulfillment... Advocacy actually, it's not a Yeah, project, it's it's an advocacy. Well, the fulfillment is that una, nalalaman ng mga tao na hindi able to know those children na yung situation nila ay sobrang hirap. Yeah. Second, the awareness. Ka ng awareness. Yes, that's right good. po. Secondly, ano po, binibigyan po tayo ng willingness to help. Like something like, if other people could not do things na sabihin natin, wala ka mang, hindi ka capable to give money. You can do something small things. Yeah. Share Like- what you can and what you have. Kahit Yes. na maliit yun. Yes. Ang pagtulong, hindi naman yan... Measured sa Hindi marka about mo, money. malaking Yes, mga bagay. Correct. Tama. Correct. Ano po ba ang plano nyo sa orphanage pa in the future? Kayo po ba may nagbabalak din bang maggawa ng sarili nyong orphanage or palakin pang orphanage na ito? Well, right now, nakafocus ako sa orphanage na to. And our plan is to create the orphanage for girls. So I will do this with this organization. Yes. Kasi kumbaga, my friend, parang trusted na niya, alam niyang legit, alam niyang talagang Yes. ito totoong tumutulong sa mga kabataan. Hindi na mahirap for you para rin na makuha rin ang support ng mga kaibigan Yes. mo, ng mga kakilala mo dahil matagal na rin siya sa ganitong industriya or sa ganitong orphanage. Ayan! Ano ang iyong mensahe? Miss Von, ayan. Von. Anjo, actually, Anjo. una. Si Anjo, anong yung mensahe sa mga kabataan ngayon? Kasi nag-start ka ng high school Yes. and until now you're doing it. Ano ang iyong mensahe sa kanila pagdating sa pagtulong sa kapwa, lalo na yung mga sobrang nangangailangan ng tulong? Yes, sir and ma'am, Sir Tony Pet and Miss Love. I think unang-una simulan natin to sa mga tahanan natin. So basically, kids right now, makinig kayo sa mga magulang nyo. Like, maging masunurin tayo and mabuting anak. The second thing that we could do is after makatapos ng pag-aaral is to establish ourselves. Correct. Magsumikap tayo and after that, kung kaya nating tumulong and to give it back, ibalik natin yung mga bagay na yon, just do it. Yes. Just Ma'am do it. Von, ano ang mensahe mo kay Anjo at sa mga kabataan na nandyan sa orphanage ngayon? To Sir Arjo. Sir Arjo, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami nakakalimutan kahit na po successful na kayo sa inyong business. So ang wish po namin, sir, is mas lalo pa po kayong magtagumpay sa inyong buhay pero manatili po kayong mapagkumbaba. Sana po ay kagaya po namin, marami pa po kayong matulungan na mas nangangailangan po. So maraming salamat. Sir, pagpalain po kayo lagi ni Lord. Hi! Sumama mo! Dala na profile! Mga Kanet 25! This is Love Anyo Verbo! For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya! I love ya!